Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Silipin na po natin ang ulo ng mga balita sa inyo po nag-iisang Tandem. Death toll sa landslide sa Davao Region patuloy na nadaragdagan. Tandem. Pilipinas, inaasahang mangunguna pa rin sa rice importation sa buong mundo. Ayon yan sa USDA. Tandem. Kongreso, balik sesyon na ngayong araw. Charter change nangunguna sa tatalakayin. Tandem. Dalawang airport police na nakainita ng mga tauhan ng MMDA dahil sa pagdaan sa EDSA busway, sinuspindi na. Tandem. Sa balitang pangkalakalan, bilang ng mga registered businesses umabot na sa halos 1 milyon. Tandem. Balita sa ibayong dagat, dalawang North Korean teenagers sinatulan ng hard labor o yung matinding pagpapahirap sa pagpapatrabaho matapos maadik sa K-drama. Tandem. Sa showbiz, tape aapela sa korte kaugnay sa Eat Bulaga trademark. Tandem. At balita sa mundo ng sports, alamin po natin mamaya ang report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa impila may totong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 ngayong pong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay Enero 22 taon 2024 sa ngalan ni Tandem David Oro at John Ibanez Dronasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Tandem. Sa oras na 6 na sandali makalipas ang ika-6 ng umaga, sa detalye nga ng mga mainit na balita, umakyat na sa 15 ang napaulat na nasawi sa magkakahiwalay na landslides sa Davao Region. Ito ayon kay Director Ednar Dayanghirang ng Office of the Civil Defense Region 11. Batay sa ulat ng OCD, 11 ang mga biktima na naitala sa Moncayo, Davao de Oro. 2 sa Davao City at tig-isa naman sa Maragusan, Davao de Oro at Davao Occidental dahil sa pagguho ng lupa. Tandem. Sa kaugnay na balita, nananatiling walang pasok ang ilang paaralan sa Davao Region. Dulot naman ng masamang lagay ng panahon dahil nga sa epekto ng shear line. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may kabuuang 34 na class suspensions ang kanilang naitala. Kabilang dito ang ilang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao Occidental at Davao City. Maging ang pasok sa trabaho sa mga nabanggit na probinsya at lugar ay suspendido pa rin. Sa pinakauling report nga ng NDRRMC, lubog pa rin sa tubig baha ang 89 na mga lugar sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Tandem. Sa iba pa rin tampok na balita, inaasang mangunguna pa rin ang Pilipinas pagdating sa pag-aangkat ng bigas sa buong mundo ngayong taon. Ito ang naging resulta ng ginawang pag-aaral ng Department of Agriculture ng Estados Unidos, USDA. Habang pumapangalawa ang China, sinundan ng Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq.
At tatandaan nga batay sa datos ng Bureau of Plant and Industry o BPI, simula Enero 1 hanggang Disyembre 22 noong nakalipas na taon, umabot na sa 3.22 million metric tons ang inimport na bigas ng Pilipinas. Aba, posible namang pumalo sa 3.8 million metric tons ang aangkating bigas ng bansa ngayong taon. Tandem! Samantala, kumikilos na ang Department of Agriculture para mapigilan ang sobrang babang presyo ng sibuyas dahil sa oversupply. Ayon dito kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posibleng palawigin pa ito hanggang Hulyo depende kung magiging sapat ang domestic harvest at maaabot ang local demand. Kaya naman sinuspindi nga pansamantala ng DA ang pag-aangkat nitong si Secretary Laurel ang pag-aangkat ng sibuyas hanggang Mayo. Gayunman, inahayag ng kalihim na patuloy silang magbabantay sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Tandem! Sa latest naman ng Filipino Mirror, agri pa rin isinusulong ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCAFI ang pagbasura sa Minimum Access Volume Tariff Setting Policy na nagtatakda na mas mababang taripa sa mga agricultural imports. Ayon kay PCAFI President Danilo Fausto, itinutulak nila ang pagtanggal sa MAV Tariff Setting Policy na nagtatakda ng mas mababang taripa sa agri-products basta't pasok ito sa volume na pinayagan ng WTO o World Trade Organization. Maliban dito, iminangkahi rin ni Fausto na ang revenues o kitang nakolekta mula sa Safeguard Measures Act ay ibalik sa industriya kung saan mismo ito kinolekta upang mapalakas pa ang global competitiveness. Tandem! Kumpiyansa sa Senador Coco Pimentel na mayroon pang paraan upang solusyonan ng Department of Agriculture ang problema sa oversupply ng mga gulay sa maraming lalawigan sa bansa. Ito'y kahit wala ng pondo ang departamento upang tulungan ang mga magsasaka ng gulay na nalugi matapos hindi na mapakinabangan at nabulok na lamang ang mga gulay dahil nga sa oversupply. Hinamon ni Senador Pimentel sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na itap o gamitin ang network ng DA ng supply chain o logistics para ibigay ang sobrang supply ng gulay sa ibang mga lugar sa bansa na kulang ang supply o higit na nangangailangan nito. Dagdag pa ng Senador, magiging malaking tulong ang hakbang na ito sa taong bayan at mga magsasaka na malaki na ang lugi nga dahil sa oversupply ng mga gulay. Tandem! Naniniwala naman ang Benguet Vizcaya Trading Post na may kakulangan sa outlets upang masolusyonan ang oversupply ng gulay sa bansa. Sinabi sa DWIZ ni Billy Carino, ang Pangulo ng Benguet Vizcaya Trading Post, na bukod dito ay dapat din anyang hikayatin ng publiko na kumain ng gulay. Kumain po tayo ng gulay upang hindi masayang ang mga ito. Matatanda sa kabila na naranasan pagkalugi ng mga vegetable farmer dahil sa sobrang supply na produkto ay itinambak na lamang po yang ilang po mga gulay dyan po sa gilid po ng mga kalsada sa Benguet at Baguio. Iginit naman ni Carino na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanim ng mga magsasaka. Tandem! Samantala, tinutugunan na ng Department of Agriculture ang infestation ng army worm. Pamemeste nitong army worm upang matulungan ang mga apektadong magsisibuyas sa ilang bayan sa Nueva Ecija at sa Tarlac. Patay sa datos ng DA, aabot na sa 366 hectares mula sa kabuuang 10,217 hectares ng taniman ng sibuyas ang inatake ng army worms. Ilan sa mga naapektuhang lugar ang bayan ng Bungabon, Talavera at Palayan City, dyan sa Nueva Ecija, gayon din ang mga bayan ng Anao at San Manuel sa Tarlac. Wala namang naiulat na infestation sa mga lalawigan ng Bataan, Pampanga at Zambales. Tandem! Sa iba pa balita, nagtala ang kimchi experts ng South Korea ng bagong record noong 2023 sa gitna ng tumataas na popularidad ng Korean entertainment content o mga K-drama sa buong mundo. Ayon sa datos ng Korea Customs Service, tumaas ang 7.1%
sa 44,041 tons ang outbound shipments ng kimchi. Sa po itong traditional Korean side dish na karaniwang gawa po sa fermented cabbage. Mas mataas ito sa naunang record na naitala noong 2021 na umabot sa 42,544 tons ang export volume, habang pumalo naman sa $155.6 million ang export value noong 2023. Binigyang diin ng isang agricultural ministry official na tumaas ang demand ng kimchi dahil sa popularidad nga ng K-content gaya nga po ng mga K-drama at K-pop. Ang Japan ang top destination para sa kimchi exports noong nakarang taon na mayroon po mahigit 20,000 tons. Sinundan po yan ng Estados Unidos, mahigit 10,600 tons at Netherlands na may 1,756 tons. Tandem! Nanawagan si Sinag Executive Director Jason Cainglet sa Department of Agriculture na suspindin din ang pag-aangkat ng manok sa gitna ng nararanasang mababang farm gate price ng poultry raisers. Kasunod naman ito ng pagsuspindi nga sa imported o pag-angkat ng mga sibuyas. Ayon kay Cainglet, nagrekomenda sila ng moratorium para sa importasyon ng sibuyas, bunsod naman ang mababang farm gate price nito. Pinuri naman ng Sinag official ang DA sa agarang aksyon nito sa pagsuspende ng importasyon ng sibuyas. Sinabi ni Cainglet, iminungkahi rin nilang tingnan ang farm gate price ng manok dahil halos kapareho na ng presyo nito ang halaga ng pag-aalaga ng manok. Paliwanag pa ng opisyal, nahihirapan ang mga poultry raisers sa mga oversized chicken sa gitna ng pagbaha ng frozen imported products sa merkado. Tandem! Sumadsad naman ang trading price ng asukal. Ayon sa United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED, nasa 2,300 hanggang 2,500 pesos na ang presyo ng kada 50 kilo ng raw sugar. Ipinalawanag ni UNIFED President Manuel Lamata na mas mababa ito kumpara sa ginagastos sa produksyon ng asukal. Matatandaan noong nakarang taon, iniulat ng Sugar Regulatory Administration na nasa 3,000 piso kada 50 kilo ang trading price ng asukal. Kaugnay nito, iniulat naman ni Lamata na umabot sa 5 bilyong piso ang alokasyon ng pamahalaan upang direktang makabili ng asukal sa mga magtutubo. Layunin nitong mapaliit ang agwat ng farm gate price at retail price ng nasabing produkto. Tandem! Samantala, aabot sa 24 na baboy ang namatay dahil sa African swine fever sa Lalo, Cagayan. Ayon kay Dr. Micah Ponce, Veterinarian 2 ng Provincial Veterinary Office, ang mga nasawing baboy ay mula sa barangay Alagia ng nasabing lalawigan at pagmamayari ng 2 hog raisers. Nabatid na iniulat rin ng PVET na apektado rin ang mga hog raisers sa Barangay Centro Norte, Alcala dahil sa ASF kung saan may 8 baboy ang nasawi. Bukod dito, 4 na babuyan naman sa Remus, Baggao, Cagayan ang namatayan ng mga alagang baboy. Dahil dito, pinayuhan ng PVET ang mga magbababoy sa nasabing lalawigan na agad magtungo sa kanilang Municipal Agricultural Office sakaling magkaroon ng sintomas ng ASF ang kanilang mga alagang hayop. Tandem! Sa oras na 16 na sandali makalipas ang ika-6 ng umaga, dako tayo sa pag-ulat mula sa labas ng impilan. Kongreso balik sesyon na ngayong araw, Chacha o Charter Change nangunguna sa tatalakayin. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19 Shelly Ortega Bueno. Matapos sa mahigit isang buwang bakasyon, balik session na ang mga senador ngayong araw. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, magsasagawa sila ng caucus para ipaliwanag ang inihain nilang resolution na nagsusulong ng economic chacha. Gayong para din daw matugunan ang pangamba ng ilang senador sa isusulong ng Senado ng pag-amyenda sa ilang economic provision ng konstitusyon. Matatandaan si Senate President Juan Miguel Zubiri kasama sina Senate President Pro Tempore Loran Ligarda at Senate Committee on Finance Senator Sana Angara ang naghain na resolution na naglalayong amyendahan ang 3 economic provision para maging bukas sa mga foreign investors, sa public utilities, edukasyon at advertising.
Pero may ilang senador na nangangamba na baka hindi lamang ito malimita sa economic provision at masingitan din ng political provision ang isinusulong na tsa-tsa. Pero ayon kay Zubiri, handa siya magbitiw bilang Senate President kapag may naisingit na political provision sa isinusulong nila na economic tsa-tsa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa kaugnay pa ring balita, 18 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, posibleng magdulot ng constitutional crisis ang sinusulong na joint voting ng Senado at Kamara. Ito ang paniwala ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa gitna ng pinag-uusapang pag-amenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Giit ni Justice Carpio, babaliwalain ito ng Senado. Nababahala rin ng dating maestrado na mawawala ang checks and balances sa Kongreso kung magtatagumpay ang charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Matatanda ang sinusulong din sa People's Initiative na payagang bumoto ang Senado at Kamara bilang isa at hindi raw magkahiwalay. Tandem! Hindi pa rin yan, iginiit naman ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Chito Valmusina sa mga barangay officials sa mga nagsusulong ng signature campaign o magpapadistansya. Kanya pong iginiit na dapat dumistansya ang mga barangay officials sa mga nagsusulong ng signature campaign para amyenda ng saligang batas. Yan po yung People's Initiative o PI. Ito ay matapos nga kumpirmahin ni Undersecretary Valmusina na umiikot sa mga barangay sa buong bansa ang ilang sektor para mangalap ng pirma mula sa mga residente. Gayunman, nilinaw ni Yusek Valmusina na hindi nakikialam at walang partisipasyon dito ang mga barangay official. Ipinag-utos din ng opisyal na i-monitor na lamang ang mga nasabing hakbang at binalaang huwag makisawsaw dito. Hindi kinumpirma ng opisyal kung may ibinigay o binibigay sa mga residente kapalit ng kanilang lagda. Pinayuhan pa ng DILG official ang mga barangay official na idetalye ang kanilang report kung may mga kaso, meron pong mga insidente ng pamimilit, pananakot at pangaharas sa mga residente para lang pumirma. Tandem! Wala naman daw nakalagay sa Omnibus Election Code kaugnay sa signature buying. Ito naman ang giniit ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa gitna ng lumulutang na alingas-ngas sa may nangyayaring bayaran sa mga lalagda sa People's Initiative upang maisulong ang tsa-tsa. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, kinakailangan magpasa ng batas na magpaparusa sa mga gumagawa ng signature buying. Gayunman, tiniyak ng poll body na tinitingnan na nila ang alegasyon na may sulan sa People's Initiative upang maisulong ang tsa-tsa. Tandem! Speaking of tsa-tsa, maaari namang maapektuhan ang voters registration at iba pang preparasyon ng Commission on Elections sa 2025 midterm polls sa People's Initiative o PI para maamyendahan ang saligang batas. Ito naman ang ibinabala ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna nga ng pagsusulong ng tsa-tsa sa pamamagitan ng PI. Ipinaliwanag ni Garcia na ito'y dahil sa kakulangan ng resources o kagamitan ng poll body. Kaugnay nitong umaabot na sa halos 700 bayan at lungsod ang nagsumite ng kanilang signature forms para sa PI upang maamyendahan ang 1987 Constitution. Tandem! Sa ibang balita, sinuspindi na ng Manila International Airport Authority ang 2 airport policemen na nakainitan ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority sa EDSA Busway. Kinilala ang mga nasuspinde na sina Airport Police Officer 2 Raymond Anuran at Airport Police Officer 1 Michael Lilis. Pinagutos naman ni General Manager Eric Ines kay retired Brigadier General Manny Gonzales
ang Assistant General Manager for Security and Emergency Services na imbestigahan pa rin ang nasabing pangyayari. Matatandaang napaulat na nahuli ang dalawang naturang airport policemen na dumaan sa northbound lane. Ang titigas ng ulo ng EDSA busway. Kaugnay nito, tanging Pangulo, pangalawang Pangulo, Chief Justice, paulit-ulit tayo ha, Senate President at House Speaker lamang ang maaaring dumaan sa EDSA busway. Tandem! Ito lang, Tandem, Judith, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala ko ng ating mga proud sponsors. Yan pong EDSA busway, paulit-ulit natin pong binabanggit ho yan. Yan po, illegal po dyan ang pagdaan, lalo na po nung mga motoristang makukulit po. Tigas ang ulo eh. Tapos Tigas sasabihin, nagmamadali. Lahat po nagmamadali. Agahan yung umalis. Opo, at ang dumadaan lamang po dyan, yung kagaya nga po ng binanggit ni Ate Juday, siyempre, bukod ho sa bus, yung pong lima pong matataas. Yung pinakamataas na official po ng ating bansa. Oo, ang paliwanag kasi pala dyan kahapon, nitong mga, anong pangalan yan? Yung mga airport police. Airport policemen, ayan ha. May video-video pa kayo ha. O, sige. Although may pangalan na sila at naka-blurred pa sila dyan, sila ay mga ano rin, kumbaga empleyado rin sila. Autoridad. Marami ng mga empleyado. Lahat naman di ba? Ultimo nga yung mga yan, may dagdag lang pala natin, yung mga ambulansya, syempre. Oy, syempre. Given naman na yun. Hindi naman sila ambulansya, di ba? So, Correct. yung kahapon, ito. Hindi Ayan. naman, yan, mga bumbero. Uy, nakikipagtalok pa kayo Diba? ha. So, Sige. kinukunan po sila dyan. Yeah, pero pinipigilan po ito pong MMDA traffic enforcer na kunan ng video. Ito, dalawa po yan ha. Yang naganap po yan sa may EDSA Guadalupe. EDSA Guadalupe. EDSA, yun sa tulay, di ba, sa may busway. Yes. So, paalala po, yan hindi lamang po sa mga government official yan ha. Isakay na lang sila ng bus kung nagmamadali sila. Total, dadaan naman yun sa busway nga. Oo. Sakay na lang kayo ng bus. Basta lang din kayo. Ha? Paalala lang po sa lahat po yan. Sa lahat po na bawal po. Ha? Bawal. Ulit-ulit po nating babanggitin, bawal ang pagdaan sa EDSA busway. At subukan natin makakuha po yung update kaugnay po dyan sa balitang yan kung ano na po ang kinahinatnan nito pong dalawa na ito, kung sila ba ay kakasuhan ba o suspension lang talaga. At syempre doon din po sa MMDA enforcer na nakahuli po doon sa dalawang airport police. Yan. Police Sige, mamaya officers. antabayanan po natin yung mga update kaugnay po dyan. Tandem! Oras ng ganap ng alas 6:30 ng morning. Nagbabalik pa rin po yung nag-iisang tandem. Dito pa rin po sa DWIC 882 at Aliw 23 ngayon pong araw na ito ng Lunes, ngayon pong Enero 22 ng 2024. Kanina tandem pinag-uusapan natin yung gulay at syempre yung atin pong pang-araw-araw na pagkain, lalo na ngayong mga nag-aalmusal po yung ating po mga kababayan. Mahalaga po itong usapin na ito, pagkain ito. Sino ba naman ang hindi magugutom kapag ang pinag-uusapan ay pagkain? Pero dahil ito pong pagkain ay gulay, ang anak mo ba kumakain ng gulay? No comment ako dyan. Tandem Drew. Hindi, pili. Pili, Okay. kahit naman siguro tayo piling gulay, no? Unless sabi nga natin, pagka chop suey, ay go na tayo. Yes, chop suey. chop suey. Diba? Pero may iba talaga, lalo yung mga bata, pihikan. Buti nga kumakain pa ng gulay, eh. Yung iba hindi talaga. Oo. Maamoy pa lang, ayaw na Mga kumain. paborito ko yung mga madadakon, yung mga pechay, green leafy, veggies, veggies, yes, mga diba? patatas, carrots, Kalabasa. labasa, of course. Well, anyway, habang ating po pinag-uusapan yan, habang hindi pa tayo nagugutom, papasukin muna natin sa kabilang linya para po magtanim. Para mag-ano pala. Para Mag-ani? Ay, hindi rin. Mag-ani na pala, no? So, Ani. para magbigay po ng mga karagdagan po, mga updates, mga paglilinaw, kaugnay po dito sa sinasabi pong oversupply ng gulay. Pero nauna na nga rin binanggit po ng Department of Agriculture sa katauhan po ni Assistant Secretary Arnel. ni Arnel de Mesa, spokesperson po ng DA, na wala daw pong oversupply. Sige, Ano nga ho malaman ba ang natin. katotohanan dito? Mr. Billy Carino, ang Pangulo ng Benguet, Vizcaya
Trading Post. Magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Sir Billy. Good morning po. Good morning, Sir Billy. Sir Billy. Ay. Oh, Oo, teka. nagtatanim. I-check natin. Nawala. Oo. Nawala. Sige, babalikan Sabi mo natin. kasi nag-aani na eh. Nag-aani. Biglang nawala tuloy. Oo. Okay na, Sir O, Billy. sige, balik, Sir balik. Billy, good morning po muli. Yeah, good morning. Yun. Apo. Morning to sa inyong dalawa. Salamat Good po. morning, Salamat Sir po sa inyo Billy. po pagpapaunlak, Sir Billy. Kamusta na po ang supply ho ng gulay dyan sa Cordillera, particular ho dyan sa Benguet? Kung sa gulay, marami Opo. po. Ngayon, galing ako sa Kwan kahapon. Doon sa parkingan ng gulay, pila na naman. Sigurado maraming masisira kasi yun, oversupply nga. Aha. So ano hong gulay ba ang pinaka maraming supply ho ngayon? Oo. Yung tinatawag nating dahon, gaya ng repolyo, Repolyo. hongo, Madahon. Okay. mga lettuce. Ang carrots po, Sir Billy. Yun ang sinasabi niyong normal, medyo Okay. konti, dumami, konti, dami. Aha. At least ibig ko sabihin, walang nabubulok kaysa yung dahon na maraming mga nabubulok. madadahon na gulay. Okay. Magkano ho ba ngayon habang pinag-uusapan po nating issue yan sa oras po na ito? Magkano na ho ngayon ang presyo, yung farm gate price po, particular po ng repolyo? Yun, bumalik na naman. Huwag magalit ang mga negosyantya kasi totoo naman. Naku, oo. So, Baka mamaya, mataas ang bintan nila diyan, magagalit sila sa akin. pero dyan bagsak presyo. Bagsak presyo. Bagsak. Yes, sa dahon lang. Okay. Tandem, maisingit ko lang din, Sir Billy, itong dahil maraming, kailan ho ba nagsimulang magkaroon ng oversupply po ng mga gulay dyan? At paano ho kayo nakapag-ugnayan sa ating mga otoridad ba o dun sa mga negosyante na pwedeng, o kung sino man, na pwedeng kumuha o humakot pa ng mga gulay na yan, Sir Billy? Wala ma'am, walang nakikita namin tulong ang gobyerno. Wala. Okay. Private lang. Oo, mga pribado. Pero kayo ho ba yung nakapag-ugnayan na? Kahit sa DA, syempre, oo. Di ba? DA, concern nila yan. Yeah, sila ang pumunta. Actually, sila ang pumunta noon. Pumunta si DE, Secretary Laurel sa Taguig. Opo, oo. Trading Post. Nakita niya, tinanong niya ako kung ano ang kailangan namin. Siyempre, yung pangmadali ang sagot, wala kaming truck para sa Trading Post. Ayun. Logistics. Logistics, oo. Okay. So, Oho. sabi niya, tinawag niya yung asik niya, si Danny. Sabi ni Danny, akit tayo. Maraming tanong. Sabi ko, alam mo, kung sasagutin kita, maraming nagagalit na farmer, baka magkamali ako kasi mas maganda yung pakinggan nyo ang idea nila. Kung talagang tutulong sila, Opo. kung talagang tutulong sila, ibigay, hindi yung sila ang magsasuggest ng tulong. Kumbaga, Kasi- oo. Magkusa na. Oo. Oo, kahit walang walang magalit sana. Kahit walang komisyon, walang SOP, ibigay. Lalo na't kailangan. Pero syempre, yan ay nakadepende sa mga magsasaka nga. Tama si Sir Billy. Tanungin mo yung mga concern para oo. malaman kung ano yung kailangang tulong because sila rin yung nakakaalam. Sila kasi Kayo makakasagot. dyan. Kayo po makakasagot Kayo po dyan niyan, ang makakasagot talaga. sa mga... Yes. Ibig sabihin na alam nyo Yes. yung mga Gaya ng solusyon. ano. Yan. Opo. Alam nyo, ma'am at Opo. pumunta si Eminay kasama niyong MG Mundihar. Sabi ko, hindi mo makukumplito yung kwento mo kasi hindi tayo magkaintindihan. Sabi ko sa Trading Post, sa Taguig. Okay. Kaya tayo, hindi bali, sponsoran kita.
Well, anyway. Opo, Sir Billy, ang yung sa storage ho ba, gaano ho ba karami ang storage facility ho dyan sa Benguet? O let's say sa kabuuan po, Cordillera. Naku sir, kahit malaki ito, hindi pakikinabangan ng farmer. Alam mo Oh? bakit? Bakit po? Bakit ho? Bakit ho? Bakit mag-i-stack ang... Ayaw ng farmer ang may-stack ang pira nila at saka... Okay. Oo naman. At saka yung mag-i-storage, yung mga negosyanteng middleman gaya ng supermarket. Yan. Alam nyo, dalawang klase ang market dito sa ating Pilipinas. Ang alam ko, kasi naranasan kong nag-supply ng supermarket sa Manila, yung Uniwide, kung alam nyo. Opo. Yan ay dry market at saka wet market. Ang wet market, itong Divisoria, Balintawak, at saka Yes. mga palipalingke, yan ang wet market. Ang dry market, restaurant at saka supermarket. Yang makikinabang lang dyan sa storage na yan. Ewan ko, Opo. walang magalit, totoo. Okay. Hindi kailangan ng farmer ang storage. Alam mo, i-storage ba ng farmer lahat yung Gulay. oversupply ila sa gulay? Kakasya ba yung milyon na kilo ng gulay? Okay. Oh. Kaya ang sagot ko dyan, hindi. Kasi yun ang Kailangan. yun ang pinangangalandakan ni ng Department of Agriculture para daw po masolusyonan ang oversupply. Yan daw po ay kailangan talaga nila pong tutukan yung infrastruktura, partikular na nga po yung paglalagay nga po ng pagdaragdag ng mga cold storage facilities. So mangilan-ngilan lang ang makikinabang diyan po sa mga storage facility na po na yan, lalo po diyan sa Cordillera. Pero kayo ho ba sa inyo pong panig diyan po sa mga vegetable farmer, gaano na ho ba kalaki ang naani po ninyo ng mga gulay? Meron ho kayong datos, Sir Billy? Yes. Kung tutuusin araw-araw, Ilan tons ho? araw-araw may milyong kilo ang lumalabas araw-araw. Oo. Okay. Milyon. Kaya yung hindi maniniwala, akyat na lang at magbilang sa karsada sa highway. Para makita ang Para makita tunay na sitwasyon, ng personal. Sir Billy. Oo. Yes, kasi yun ang gagawin na mag-monitor ng talagang oversupply. Yun ang kasi kung kwento lang, sa totoo lang, wala. Kaya sabi ko Kay Secretary. ASIC Secretary na akyat ka, pero sabi niya, okay, February. Kasi ayaw kong magsagot ng ganyan na dito ka lang. Tapos, ito ang sabi ni Billy Asos, maraming gagalit sa akin. Bagamat kayo, alam nyo rin talaga ang sitwasyon dyan. Oo, kasi sila yung diyan talaga Nangasiwa dyan sa trade. Aside from doon po sa mga binabanggit po ninyo ng mga green leafy vegetables, carrots, ano pa hong gulay nakikita ho ninyo? Kumbaga meron pong oversupply, Sir Billy? Marami yung mga galing sa Biskaya rin, kawawa sila, mawalang... Kamatis. Basta yung mga, alam mo kasi, Apo. dumami na ang garden talaga. Sa Bungabong, kunti ang garden nila doon. Sibuyas. Ngayon dumami, kaya sabay-sabay ang nagtanim. Hindi lang sa Benguet nagtatanim ang farmer. Mayroon sa... Lumawak. Kaya ang sagot ko dyan, para sa akin, iisa lang. Trading post ang kailangan. Ilapit natin ang gulay sa mga tao. Kasi ako, kung salitain niyo ako na sa obserbasyon ko, noong bata pa ako, nakikita ko ang sitwasyon. Kunti ang farm noon, kunti ang farmer, wala ang bako. Kulang Alam sa niyo, mga kagamitan. Walang bako. Ang outlet natin talaga, matunog, Divisoria at Balintawak ang Yes, matunog. Doon ang alam ng mga tao, lalo sa Maynila. Ngayon, may bako na, dumami ang farmer, dumami ang tao, lumawak yung garden. Ganon pa rin ang outlet, kaya nasasakal. So, kaya, example ko, parang karsada yan. Noong walang Marcos Highway dito sa Baguio, Kinon Road at Nagilian lang, ang daanan, kulang. Kaya may traffic. Pero nung may Marcos Highway pero rough road, walang dadaan. Siyempre, mga kotse, ayaw. Pero noong nasimento,
wala nang traffic sa highway dyan kasi maluwang na. Parang Ayos gano'n, na. maglagay ng outlet sa Maynila kahit isa dyan, halimbawa sa Taguig. Kaya tumatawag ako sa inyo na ipaalam na bakit kayo lalayo o ano. At saka para naman matikman ng ating mga kababayan na pangmasa, gaya ko, na mga mahihirap, gaya namin na ilapit talaga para kasi gustong kumain yan ng sariwang Oo naman. gulay. Siyempre. Oo. Murang presyo. Mura at sariwa. Hindi diba? sila makatikim kasi maraming ang gulay dyan. Puro nasa mall. Magkano ang presyo sa mall? Hindi kaya ng masa. Okay. Oo. Naku, sige. Yun ang nakikita ko. Kaya kung totoo ang gobyerno, ang hinihingin lang namin noon, lupa. Gaya ng ating mga opisyal na congressman, governor. Opo. Siyempre, o kahit mayor, ang sinabi ko nung campaign last, bakit may liga naman Mayor's League, magkikita sila dyan sa Maynila, magkikita sa Davao. O baka may kuha ka dyan sa, kung taga Cavite ka o ano, o baka may lupa ka dyan na gagawin ng trading po sa mga farmers natin. Okay, yan. Oo. Hindi ba? Madaling gumawa ng trading post, imposible. Kami nga, wala kaming kapira-pira, bakit nangyari yan? Sa Taguig Trading Post. Oo. Kaya para sa aking farmer, yun lang ang nakikita kong isang solusyon. Okay. Kumanap ng lupa, kahit i-turn over sa farmer, bahala silang gumawa ng instruktura kung hindi po punduhan. Magandang ano yun. By province or by ano? Oo, lupa. Lalapit, Yan, no, syempre. lalapit yung gulay. Hindi yan lang nasa farmer ang mabibinipisyaran dyan, pati yung taga Maynila, basta lahat ng tao magikinabang. Tama. Tama. Bibili sila ng kaysa punta sila sa mulo, di nakatulong tayo dyan sa Maynila. Yung farmer naman, ang tulong natin, yun nga, mabibigyan sila ng outlet para hindi masakal. Si Juan at Pedro sa Divisoria at Balintawak, madadagdagan yan. Mayroon din doon si Juan at Pedro nagugulay. Dumami ang Pedro, dumami si Juan. Lumaki populasyon. Opo. Well, anyway, Sir Billy, baka meron ho kayong mga gusto pang karagdagang mga panawagan sa atin pong mga opisyal. Oo, nais ko lang tanungin, kamusta ho yung inyong klima dyan? Sir Billy, anong temperature Malamig. ba? Gaano kalamig? Gaano kalamig? Ewan ko ito, malamig, kaya nandito nga ako sa fireplace ko. Oo. Yan, nako. Oo. Wow. Kasi kapag ganitong malamig, yung iba dun sa atok, di ho ba, Sir Billy? Atok, oo. Naapektuhan ho ng andap yung mga tanim ho ninyo. Basta, Di ba? Oo. Oh, wala naman ho ba kayo na itatala ho na ganun pong report? Wala ho ba kayo nababalitaan? Mayroon, kaya lang mahusay at mabait at masipag ang farmer. Kahit alas 2, alas 3 ng umaga, yan, lalabas at didiligan nila ng tubig para hindi lang masira yung kanilang gulay. Okay. Opo, nako. Sige po, Sir Billy, at yung karagdagan na lang ho mga panawagan ho sa ating pong mga taga-DA, mga opisyal po ng DA, of course, sa gobyerno. Oo. Yun lang ang aking akyat sila, pakinggan nila ang mga farmers, mga tao. Huwag silang unahan na silang magsabi ng itutulong. Kasi sabi ko nga, mali ang gaya ng campaign ni Bongbong Marcos, nagagawin 20 pesos ang bigas. Binabangkrap mo ang farmer doon. Bakit? Bakit mo gawin 20 pesos ang kilo ang bigas, mahal ang inputs. Yung inputs ang ibagsak. Okay. Yung fertilizer, yung mga, mali yun. Kaya sa akin, ang ibagsak nila, ang kontrolin nila, ang presyo ng inputs, mahal. Ayaw. Yan, imports pa rin. Import pa rin, doon pa rin talaga babagsak. Alright, naku, sige po Sir Billy, sa mga susunod pong mga araw, hingi po kami ng update po sa inyo at magandang umaga po sir. Ingat po kayo. At Makakakyat kami dyan, sir, ha? Oo, pag sa panagbenga, akyat. Panagbenga. Uy, panagbenga. Pag panagbenga, dibigyan na lang yung mga Sana umabot. Pag umakyat kayo dito, ma'am, huwag kayong titira sa magandang
magandang tirahan dito na lang sa bahay at may fireplace. Oh, maganda dyan. Oo. Siyempre. May kape. Sige, para malaman natin ang... Sa transient, opo. Oo, Alright, tuloy na maraming pong salamat, Sir Thank Billy. you, Sir Billy. Ingat Magandang po umaga kayo. po Sige, ulit. ma'am, Magkabigat. sir. Salamat po. Salamat, sige. Salamat po. Alright, si Ginoong Velasco, Billy Carino, ang Pangulo Tandem, po. nagutom ako dun sa mga gulay. Gusto ko tuloy ng... Nakita mo yung footage natin na yes, repolyo? oo. Sarapin sa nilaga. Nilaga. Sa... Chop suey din. Ang daming carrots, no? Parang gusto ko ng bulalo, Uy, bulalo! Kasi Umaga malamig. ngayon, ha? Oo, Saktong-sakto. Anyway. Sige. At mamaya ay tatalakayin pa ho natin ang ilang pa mga issue kaugnay pa rin ho dyan. At yung mga mamaya, kuryente naman. Naku! Isa pa rin yan na kailangan Ang natin. sakit sa banks kapag ganyan pinag-uusapan. Pagkain, sigil sa kuryente, sigil sa Wala tubig, naman tayong magagawa ng necessities. rudo. Di ba? Ay, nako. O siya, sige, yan po si Ginoong Billy Carino muli mula po sa ang Pangulo ng Benguet Vizcaya Trading Post. Tayo po ay tumanggap ng ilang mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. Kamara muling magbabalik sesyon ngayon ding araw. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Magbabalik sesyon na nga ang mababang kapulungan ng Kongreso ngayong araw ng Lunes. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malapit nang matapos ng Kamara ang mga prioridad na panukalang batas na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga miyembro ng gabinete at mga mambabatas sa Legislative Executive Development Council o LEDAC. Sa katunayan, 3 panukala na lang anya ang nalalabi at kailangang aprobahan at isa sa mga ito ang isasalang na sa ikatlo tuling pagbasa ng mababang kapulungan. Partikular na rito ang House Bill No. 9713 na layong magkaroon ang bansa ng matatag na programang pangdepensa at industriya upang magkaroon ng sariling paggawaan ng mga armas ang Pilipinas. Ibig sabihin ito, 4 na lang sa 57 na panukalang batas sa listahan ng LEDAC ang naghihintay pa ng pag-aproba sa Kamara. Kabilang na rito ang Electric Power Industry Reform Act at Budget Modernization Act. Magugunit ang December 13 noong nakarang taon nang mag-recess ang sesyon ng Kamara para sa Christmas break. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, pagbisita ng UN Rapporteur, isa raw magandang magkakataon para maipakita ang maayos na human rights system ng bansa. Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 17, Jopel Pelenio. Ngayon nga po ang magandang pagkakataon para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para maipakita ang lahat ng kanilang ginagawa para mapangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan. Ginawa ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. ang pahayag kasunod ng pagdating sa bansa ni United Nations Special Rapporteur Irene Cana. Magtatagal ang UN Rapporteur hanggang sa Pebrero 2 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Undersecretary Torres na patuloy na itataguyod ng NTF-ELCAC ang rule of law at mariing kinukundina ang lahat ng uri ng pang-aabuso at karahasan sa kababaihan at kabataan. Giit nito, hindi titigil ang NTF-ELCAC sa pagsusulong ng pagiging transparent at pagkakaroon ng responsableng komunikasyon upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan laban sa anumang banta ng terorismo at violent extremism. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenio para sa impilang may todo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa iba pa rin balita, paano kalang ibalik muli sa buwan ng Hunyo ang pagbubukas ng klase, dapat umunang pag-aralang maigi. Sabi natin kung sino nagsabi niya, nagbabalik si Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Mahabubuting pag-aralan muna mabuti ang advantage at disadvantage ng pagbabalik uli sa buwan ng Hunyo ng pagbubukas ng klase. Ito ang kay Senator Nancy Binay ay dahil sa hindi pwedeng pabago-bago ang patakaran sa opening ng klase. Kaya anya ginawa o iniusod ang pagbubukas ng klase ay dahil sa tag-ulan at madalas may pumapasok na bagyo kapag buwan ng Hunyo, kaya't kadalasan ay nakakansila ang klase ng mga estudyante.
Ayon kay Senator Binay, bagamat naiintindihan niya napakainit kapag summer, lalo pa ngayong may El Nino, pero baka dapat anyang idisenyo ang mga paaralan na may mahusay na ventilation para kayanin ng mga mag-aaral ang init kahit may pasok sa panahon ng summer. Samantala, may naghain na ng resolution sa Senado para magsagawa ng pagdinig sa panukalang ibalik sa buwan ng Hunyo ang opening ng klase. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tabayanan po ang iba pang mga pag-uulat mula pa rin po sa labas ng impilan mula po sa ating mga IZ Patrol Reporters. Tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang pong mga paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Ang oras, 1.5 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 7. Tandem! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. At sa oras ng ganap ng alas 7, impunto, eksakto ng alas 7 po ng umaga ngayong pong araw na ito ng Lunes. Atin pong tunghayan, atin pong pakinggan ang mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan, mula po sa ating boss, ni Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation. Narito po ang kanya pong mensahe. Word of life. May the Lord bless us with what we pray for, reward us with what we work for, grant us with what we hope for, and above all, surprise us with what we have not asked for. Think good, thank God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. Ang mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan ng Aliu Broadcasting Corporation, si Boss D. Edgar A. Cabangon.